hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Wow. Ba't sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, maaga ako nagsabi, Ikaw marunong ka maging presidente? Yung pagsagot nga lang sa simple confidential funds, hindi mo masagot. Eh wala kang accountability eh. Ayaw mo nga ng accountability. Hello? Pag ikaw naging Pangulo ng Pilipinas, mamumulubi ang mga Pilipino dahil gagastusin mo lahat. Yun ang katotohanan. Hindi namin kailangan ng isang tambalustay na ayaw ng accountability, gusto bigyan lang ng pera, bigyan ng confidential funds, pero ayaw ng accountability. Hindi namin yan kailangan. Diba? Yabang mo naman. Hindi ka nga marunong sa debate, hindi ka nga marunong mag-English ng maayos. Oh. Paano ka makikiharap? Diba? Paano mo haharapin yung mga world leaders? Hindi ka nga marunong makiharap. Hindi ka nga marunong sumagot. Yung utak mo, pag grade 1, hindi ka nga mukhang the way you talk. Parang hindi ka nga abogada. Oh, galing mo manlait ah. Nilalait mo yung Pangulo natin. Ang galing mo manlait. Yan ang dyan ka lang excellent sa panlalait. Yan, dyan ka magaling. Manang-mana ka sa tatay mo. Magaling kayo manlait ng tao. Magaling kayo magmura. hindi ako tatakbo for president. May madaming mga negative doon sa listahan. Okay, so, Ngayon ma'am, do you regret teaming up with President Ferdinand Marcos during the 2022 elections? alam mo, inisip ko yan. Naisip ko na yan. And then naisip ko kasi, ganito, sila yung tumatakbo, di ba? Tumakbo si BBM, tumakbo si Lenny. So, either lang naman sa kanila yung mananalo noon. Tapos mayor ako ngayon. Imagine natin, parallel world na either sa kanila ang president and then ako ang mayor. So, I'm sure, lahat ng mga nakapalibot sa kanila, magtitingin pa rin sila sa akin doon sa Davao City. Hahabulin pa rin nila ako doon Narcissus. sa Davao City because Masyadong tinitingnan nila. Yung mga sa nakapalibot sa kanila, wala na yan silang pakialam kasi president na sila, di ba? Pero yung mga nakapalibot sa kanila, may pakialam. Kasi sila yung tumitingin ng future. Sila yung tumitingin ng 2028. Meron akong realization yan because ang nagsabi masyadong sa akin bilib sa yan, sarili. si former Senate President Manny Villar, sabi niya, wala kang kawala dyan. Saan ka man magtago, saan ka man pumunta, hahabulin ka nila kasi tinitingnan nila ang 2028. So, I don't regret running for Vice President. Kasi imagine nyo, kung mayor ako, tapos hinahabol nila ako ngayon. Diba? Napakadali nila ako i-suspend. Napakadali nila ako kasuhan. Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. They can drag me to hell. Pagdating nila doon, ako pa rin yung presidente. Ganyan siya magaling. Diyan siya magaling. Magyabang. Yes. Yes. Pero hindi niya kayang Meron sagutin ko ng bullpen, lagyan ko lang ng notes yung sa tungkol stop sa kasi confidential para funds. alam natin sa atin mag-start. Hindi niya kayang sagutin yung mga katiwalian. Diba? Yung mga pagnanakaw na binibintang o tinatanong sa kanya sa hearing. As Diba? Vice President. And hindi ko din pinagsisihan na nakipagtandem ako sa kanya. I'm sure merong rason ang Diyos kung bakit ako nilagay dito sa upuan na ito, sa ilalim ng seal na yan. Guys, bumabalentong. Para rin siguro sa kanya. Kasi diba, doon sa sinabi niya sa mga unang statement ay pinagsisihan daw niya na siya ay nakipag-tandem. Hindi natin nakikita ang Oh, rason ng Diyos. bumabalentong, Nakukulit na lang natin siya kapag meron gaga. ng ibang nangyari sa buhay Bugok natin. talaga si Tunghalik ang bugok na yan. Siguro, yun yung rason para
ganito, gawin ko, bullshitin ko sila ng bullshitin. Bullshit kayong lahat. Drag me to hell. Sorry sa sila mo na kasi hindi pa sila nakatanong. Good morning, VP. Since wala po kayong intention to run for Vice President from the very beginning, can we say na napilitan pa talaga kayo and without yung call ni Senator Amy, masasabi niyo ba na nagamit lang kayo para lang manalo si President Bongbong Marcos sa pagkapangulo? Napilitan hindi. Very rational yung decision making ko sa pagtakbo as Vice President. Sinabi ko kanina. Ganun din ginawa ko. Nilista ko yung positive, nilista ko yung negative. Nandun yung positive, sinabihan ko yung Oh, hindi pamilya ka ko. pala napilitan eh. Tell me the negatives. Ginusto mo. So, ano yung Ginusto isang tanong? mo. Nagamit. Yes. Clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalhon ang mga Bisaya. Sino ang nagsabi sa'yo Kaya nun? nagbigay Si ko ng Amy. options. Bisaya na nan. Pero hindi totoo yun. Hindi matatalo si PBBM. And then she said, Dahil hindi ang kakayanin. Bisaya Except for ay Manny Pacquiao, Imelda yan eh. hindi naman siya nagsabi Tapos na hindi at kakayanin. Elisa Ang sinabi Iloilo lang niya, yan. nag-refuse. Kaya hindi totoo yun Si na Senator matatalo. Manny Pacquiao. So, of course, ginamit nila ako para manalo sila. Obvious naman yun. Gusto niyo makita yung survey? Hindi ko siya dala. Pero next time dalhin ko and then, pwede kayo tumingin pero hindi kayo pwede mag-picture. Yes, ma'am. So, I will DWIC. Yes. Ma'am, good morning. Ayun punta, ma'am. So, tanongin mo, ma'am, sa tingin mo, ma'am, dapat tumakbo na lang po kayong presidente. Hindi. Kung papabalikin ako, tatakbo kang Vice President. Lagay ko dyan. Drag me to hell. Ma'am Marlene po, from Radyo Ang hilig na sa hell, no? Yes, ma'am. Kasi alam kasi nila, said na hindi alam ng mga Duterte na sa hell ang punta nila. Kasi Kasi wala silang Diyos. Sa trabaho po ni Kaya nga, umalis ako, di ba? Sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko doon. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko doon. Kayo, Umalis siya sa administrasyon dahil marami nang nagpapababa sa kanya sa hindi na ako DepEd. isali. Dahil nung siya ang, The reason why, ang DepEd noong Secretary, 2016, ito sidebar Ba, na ito, kasali kulelat. na ay tatagal nito. Okay Kulelat. lang. Sige. Pwede. at Hindi ko na gusto. ang Kung daming presidente niyo siya, lumabas okay na lang. Ako, hanggang vice president katiwalian lang ako. at mga Hanggang number problema one ng itong bansa, DepEd ito na wala hindi itong number niya one. nasolusyonan. Para sa akin. Yun ang totoo. Yes. Kaya, ma'am, Radyo. Yes po. Hi ma'am, kanina po kasi sinabi niyo na, ma'am here, Yes. kanina po kasi ma'am sinabi niyo po na hindi ka naman po inask ni VP Lenny para maging Vice President niya. Did you somehow wish na sana inask ka na lang po niya na maging Vice President niya to run alongside her? Hindi, ma'am. Uy, inuupok, uminaog si Lenny. Kung doon, maghihapon na nila si PRD, di ba? Mag-ICC, gihapon na nila. Samot na. Si Trillanes, si Lenny, Mas magkaupay lalo. na sila. So, kung presidente si Lenny, ilahagapon na ni Kapag ICC. si Lenny ang Alam niyo ba bakit presidente, hindi uusan yung ICC? yung tatay mo ngayon nakakulong Kwento ko na inyo yan next sa time. ICC. Yan ang katotohanan. Masyado na kayong madaming material. Pwede natin i-cut ito. Mendoza. Ma'am, sorry po, ma'am. Ma'am, may hanging question ako sa inyo. Kapag si last Lenny time. naging Kasi presidente, yung tungkol dun, yun na, you're referring nga yung tatay mo, sigurado nakakulong na yan sa ICC. And do you feel po ba, may regret po ba din kayo? Kasi yung mga supporters ninyo were forced to vote for the president as tandem. Yun yung sinasabi ko before na kasi may mga supporters ni si President Marcos sinasabi na budol din sila sa inyo. Nabudol talaga kami. Nabudol din daw kayo sa nabudol din sila sa inyo. Nabudol Parang kami. mga loyalista ni 31.6 million. Nabudol kami dahil 31.6 million na yan. Solid Marcos yan. Solid yan, boto ni President Marcos. Ibinigay din namin sa'yo, Sara. Kasi mali po ba na bumabay suporta ng mga loyalista? Kaya nga lang naging 32.2 million. Hindi ko alam 32.2 kung ano million. yung Ang nire-refer katotohanan, nila na nabudol ko sila. wala pang 1 milyon ang Hiningi nila boto sa ng akin mga yung kampanya Duterte. ko, binigay ko sa kanila, nanalo sila. So, saan na nabudol? Nabudol kami. Nung tumulong ako sa administration, ang DepEd was, what, top 3? Nabudol kami. The morale of the Dahil teachers were so high ikaw, na they were happy wow, maghirap na magturo. Rain or shine. kaya pala, Sa ang sabi mga ng classrooms. sa DepEd, So, hirap na hirap sila sa ginawa mo. Kaya binago kayo ng DepEd Secretary
Dahil Sa akin ba yun? Kung mag-agree ang DepEd? Ako ba ang presidente? ang Hindi. pangit ng ginawa Kanya mo yun. sa Cabinet DepEd. member lang ako. Pinahirapan mo ang mga Diba? teachers. Accomplishments ng DepEd. Sa akin ba yun? Hindi. Sa bayan yun. Accomplishment yun ng president. Bunol. Ms. Aris Garcia, Fuji TV. Hi, during the time of your Ano sabi as ng president, COA? he Wala was ka not daw also having good terms accomplishments. with the Vice President Lenny. And now apparently, parang naging, naging president yon on this administration as well. How do you feel about that? And my follow-up question would be, are you looking into running on 2028 as president? Okay. So, si PRD, in all fairness to the person, hindi yung nanggigipit Oh, ng tao. hindi daw nanggigipit si, Hindi si nanggigipit si Duterte. Lenny Robredo. Tinanong ko, Kaya bakit naman pala 700 gano'n lang ang yung ginawa budget niya niyo kay all Laila time? de Lima. Kasi 700 lang talaga ang Kasi pinupost. hindi pa pala Hindi natin panggigipit alam yun. anong rason. Yan yung sinabi ko doon sa budget hearing. Kasi Sinungaling. Sinungaling. Sinuspend ba ni PRD o tinanggal sa pwesto mga politiko na kaibigan ni Lenny? Lahat ng mga tumatanggap sa kanya doon sa Si iba't PBBM ibang lugar, ba? nasuspend ba yun? Sinuspindi Nawalan ba ng niya? budget? Wala naman. Yung mga, di ba, nag-hire pa nga si PBBM ng mga dilawan? Sa pwesto kasi kaibigan At nila si meron Lenny ding Robredo. mga DDS. Sinuspindi ba ni hindi yan siya PBBM? mahilig Wala. magipit ng Wala siyang kalaban. sinuspindi. Kung maalala niyo, kalaban niya, mortal, kalaban niya sa politika. Hindi sa personal na buhay. Sa politika, si Speaker Nograles, never yun nagipit sa Davao City. Oh? Really? Si Trillanes. Oh. Yan. Kaya pala galit na galit si Trillanes kay Duterte. Kasi, Kasi, thinks nothing of him. di ba? Pero- Binigyan siya ng presidential pardon. O, anong ginawa ni Duterte? O, di ba? Pinapabawi ni Kinamatan din Duterte. siya kung saan-saan. O. Kita nga siya sa ano. Tapos, ang kasama ginawa ni yun. Duterte, ginawa ng fake news si Trillanes na meron daw bank account. Sinungaling ang gaga. Yes, yes. Sinungaling. Rappler. O, ginipit din ni Duterte ang Rappler. O, ABS-CBN, ginipit din ni Duterte. Ang dami niyang ginipit. Kapag kalaban niya, ginigipit niya. O, diba? Sinungaling Wait ang lang, gaga. and the 2028 question, ma'am. Oo. Sa sunod na lang yan, ma'am. Ano ba yung sinabi ko na date? Kailan nga ba yun? Fourth quarter of 2026. Fourth quarter of 2026. So, kung mag-advise ako kay Lenny, Ma'am Lenny, manood ka ng aking sit down. Yan lang. Ayaw sa'yo ni Lenny. Good morning po. Sa totoo lang, mas gusto ni Lenny si PBBM. Naggawa ng desisyon against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libing ng mga bayani. Ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Aini. Sabi ko sa niya, kung hindi kayo tumigil, kukukahin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Saglit. Sabi niya, kung hindi kayo tumigil, hello? Sino ba ang hindi tumitigil sa paninirang puri? Di ba kayo? Panahon pa lang ng kampanyahan, ay tinitira ng tatay mo, si PBBM. Di ba? Tapos nung lumabas yung confidential funds mo, nakita na ginastos mo lang ng 11 days. Ayun, inumpisahan nyo na ang pagtira todo-todo. Hindi na kayo tumigil. Tinodo nyo na, rally kayo ng rally, pinapababa nyo si PBBM. Minumura everyday tatay mo, kapatid mo, yung mga kaalyado nyo, minumura everyday si PBBM. Kayo ang hindi tumitigil. Ang galing mo talaga mag-gaslight, no? Gabi ha, napakagaling mo talaga mag-gaslight. Sasabihin mo, kapag hindi kayo tumigil, hello, kayo pa ang hindi tumitigil eh. May amnesia ka ba? O talagang sanay na sanay ka lang mag-gaslight ng tao at nag-feeling victim. Hello, kayo nga yung mga bully, diba? Bully, nag-feeling biktima. Grabe ha. At saka isa pa, tungkol doon sa
sinasabi mo na pinalibing yung tatay mo, hello? Supreme Court decision yun. Supreme Court decision na nagsabi ng Supreme Court si President Marcos ay overqualified na ilibing sa libingan ng mga bayani dahil siya ay presidente, soldier, veterano pa yan na World War II. Oh. At mayroong Medal of Valor. So, sobra-sobra ang qualification. Overqualified. Diba? Nataon lang na yung Pangulo ng Pilipinas noon ay yung tatay mo. Kahit sino pa ang Pangulo ng Pilipinas noon, kapag nilabas ng korte yan na pwede siyang ilibing, walang magagawa. Kahit sino pa ang Pangulo ng Pilipinas noon. Tandaan mo yan, Sara. Kapag once na ang Supreme Court na ang nagsabi at nagdesisyon, walang magagawa kahit sinong Pangulo yan. Diba? At isa pa, sana, inaalala mo rin dapat yung sinasabi ng tatay mo, yung campaign promise ng tatay mo na kaya siya nanalo dahil sa mga loyalista, dahil sa mga Marcos supporter, dahil madalas niyang sabihin na kapag ako nanalo, ipapalibing ko si President Marcos Sr., diba? At palagi niyang nililift up ang pangalan ni President Marcos Sr. Kaya siya pinakamagaling daw na presidente. Marcos, napakaganda ng kanyang biyayang dagat, susundin natin yon. Napakaganda ng kanyang Pasagana 99, susundin natin yon. Hello? Nung naupo na siya sa pwesto, sinunod ba niya? Hindi. Ang ginawa ng tatay mo, import, puro importation. Kasi sa importation, kumikita sila. Diba? Mga smuggle. Oh. Gaslighter ang gaga. Sabihan ko, Senator Amy, one of these days, pupunta ako doon, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan doon sa West Philippine Sea. Walang galang. Walang Ano galang, yung sumagot siya? bastos. Pati ba Wala lang. patay? Nandun sa group chat. Ha? Merong mga Ang nakakita. kaibigan, Ay, ba't bilang isang Pilipino, tayo, Pero Senator Amy naman, meron tayong kailan high siya, regard diba? diba, sa mga Legit patay. hindi niyan, Meron tayong paggalang sa mga patay. hindi siya, Pero ito kung nagagawa niyang ibalahura ang isang patay, how much more ang buhay? Diba? Senator, yes, sir. Tandaan niyo yan mga kababayan. Kung ang patay nagagawa niyang bastusin, how much more ang buhay? Diba? Wala tayong magagawa. Ang tatay niya, killer. Wala tayong magagawa, hindi siya napalaki ng maayos ng magulang niya. Yun lang yan. Hindi po siya napalaki ng maayos ng kanyang magulang. At mismo, ang nanay niya nagsabi na siya daw ay heartless. Diba? There was a lot of negotiating, there was a lot of political discussions on who to run, who can president government. And then really curious about where's the public in all of these discussions from? Where did you ever discuss what is each platform? Because it's as if it's political families discussing the future of the country to come to hard for the public. And you mentioned Yes, oo. Unahin ko muna yung last question. Last question was, hindi ko alam sa kanila. I mean, you should ask the President kung ano yung platform niya. Pero very clear yung platform ko. It was continuity of build. It was mapayapang pamumuhay, edukasyon, at trabaho. Very clear. And when I won, it was still mapayapang pamumuhay and trabaho and edukasyon, all related to security. And noong hindi ko nakuha yung overarching na sector, I focused on education. Siguro yan na rin yung sagot sa unang question mo. Paano ko nasabi na isubstantiate ko yung sinasabi ko? I don't ever remember may platform siya na sinabi
kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Hindi niya sinabi ano ang gagawin natin sa food security. Wala siyang sinabi kung anong gagawin natin sa inflation na darating. Kasi alam naman natin na at the time na darating yun eh. Kasi nakikita na, na-forecast na siya. So, yan yung pagsasubstantiate ko sa sinabi mo. I don't ever remember, may plataforma siya, I don't ever remember him discussing kung ano ang gagawin sa problema ngayon. Alam niyo noon, pag pumupunta ko sa 7-Eleven, expensive. Guys, naalala niyo ba, si PBBM ay naka-attend ng ilang mga debate. Ito wala talaga eh, hindi talaga umattend. Si PBBM ay naka-attend ng mga ilang debate. Bukod sa SMNIA, si PBBM ay merong mga debate na na-attendan, di ba? At doon sa mga debate na na-attendan ni PBBM, siya po ay tinatanong tungkol sa kanyang mga plataforma. At nasasabi ni PBBM kung ano ang kanyang mga plataforma at kung ano ang kanyang solusyon sa iba-ibang mga problema. Even, meron pa nga siya kay Boy Abunda. Nakapag-explain din. Diba? At isa pa, kung sasabihin ko ng plataforma si PBBM, gaslighter, sinungaling. Dahil ang plataforma ni PBBM, malinaw na malinaw, nandun sa kanyang page, nandun sa kanyang website. Nakita niyo yung merong yung halika na. Kita niyo yun? Nandun mga kaibigan. About energy, about food security, nandun lahat eh. Grabe ha, tumatakbo siya as Vice President ni PBBM pero hindi niya inaalam kung ano ang plataforma. Tayo alam natin. Ibig sabihin, peke ito. Hindi siya attentive. Wala pala siyang pakialam sa kanyang partner. Ibig sabihin mga kaibigan, bubo ito. Bugok talaga. Nakikipag-partner siya sa isang tao na hindi niya alam at hindi niya inaalam kung ano ang plataforma. Ibig sabihin, yan ay malaking ebidensya na siya ay isang bugok na tao. Hindi niya alam. Yung linaw sa atin ang plataforma ni PBBM. O mamaya after this, hahanapin ko yan yung plataforma ni PBBM at i-repost natin. Ipapaalala natin sa sinungaling na Vice Presidente. Napakasinungaling. Grabe. Yan na, natindahan, diba? Ay, sorry, 7-Eleven. Pero yes, expensive sila. Kasi, ano sila, go-to. Mabilis ka makabili, ano yung kailangan mo. 1,500 ko noon. Bili na ako ng corned beef, bili na ako ng tinapay, bili na ako ng kung ano-ano. Ngayon, ang 1,500 ko, tsokolate na lang ang mabili ko. Tsaka ice cream. Wala ng corned beef, wala ng tinapay. Wow. Sabi niya sa 1,500, tsokolate na lang daw. Wala na daw convert, wala na daw. Hello? Anong klase ng tsokolate yan? Kasi ako ha, kakapunta ko lang ng palengke. Ang binigay sa akin ng mother ko, 1,000. Alam mo ba sa 1,000? Binilhan ko ang mother ko. Yung 1,000 na binigay ng mother ko, bumili ako ng 3 kilong bigas. Ang 3 kilong bigas na yon, ang pinili ko ay yung tig 54 pesos. Kasi mother ko gusto niya yung magandang bigas. So, tig 54 pesos ang binili ko. Tapos, nakabili ako ng dalawang piraso ng
malaking bangus. Malaking bangus, ha? 2 piraso yon, malaking bangus. Tapos, nakabili pa ako ng gardenia. Tapos, nakabili pa ako ng isang malaking star margarine. O bakit star margarine? Yun kasi ang paborito namin. Kasi, batang 70s ako eh. Yung mama ko naman, batang 1920s, 1930s. 1920s nga. No? 1950s. So, ganun lang yung gusto namin. Star margarine. Tama na sa amin yun. Tapos, mga kaibigan, nakabili pa ako ng mga sahog. May sibuyas, mayroong bawang, mayroong isang bote ng mantika, mayroong isang bote ng suka. Tapos, nakabili pa ako ng chocolate para sa mother ko. Tapos, nakapamasahay pa ako ng tricycle. 1,000 lang. Tapos pagdating ko dito sa bahay namin, isinuli ko pa sa kanya yung sobra. Meron pa akong sobra na 180 pesos. Sa dami ng nabili ko, may sobra pa 180 pesos. Pagkatapos ikaw sa 1,500 mo, tsokolate lang nabili mo. Hello? Tambalustay ka talaga. Magaling ka talaga manlustay. Hindi ka talaga marunong mag-budget. Oh, grabe ha. Grabe ka kung makalustay. Eh ako, 1,000 lang. Ang dami kong nabili. May sukli pa. Grabe maglustay ito. So, Yes. just a very quick follow-up. The conversation happened between you and Senator Ray. You mentioned that Wait. Tsaka isa pa. Tanungin ko siya. Sa panahon ng tatay niya, mura ba ang bilihin? Guys, sa panahon ng tatay niya, ang bigas ay umabot ng 75 to 80 pesos. Ayan o. Article to ng Bandera. Sabi dito, Manny Piñol, pinalubha pa ito ng paghinto ng supply ng smuggled rice mula Malaysia na ilang taon ng pagkain ng mga taga Zamboanga City, Tawi-Tawi, Sulu at Basilan na ngayon 75 pesos hanggang 80 pesos per kilo. Bigas yan 75 pesos hanggang 80 pesos per kilo. Bigas. Take note, bigas yan. Pero sa desisyon ni Presidente, nanalo si Piñol dahil under na niya ang NFA. Si Administrator Aquino, pati Pesticides and Fertilizer Authority. Babantayan ba ni Secretary Piñol ang ng totohanan ang mga anomalya sa G2G rice importations na aabot ng 1 million metric tons. Kaduda-duda ang kwento ng bukbok sa 130,000 sacks sa MV Tyson 2 sa Subic Bay Pre-Fort at 200 sacks ng rice sa MV Emperor. Yan. So, sabi dito, MV Emperor 1 sa Tabaco City, Albay o kabuang 3,030 sako. 330,000 sako. Talaga bang binukbok ang mga dumating na NFA rice mula Thailand at Vietnam? Kasi po kapag binukbok, isusuli sa supplier. Ngayon daw, sumasailalim ito ng 12 days fumigation at 24-hour aeration. Totoo kaya
So mga kaibigan, rice imports pugad ng katiwalian, kasibaan. Sa taas ng presyo ng bigas, hindi maikakaila na sukdulan na ang naghaharing korupsyon ng taga-gobyerno at kasibaan ng mga private rice traders. 6 years ago. Sino ba ang presidente 6 years ago? Diba si Duterte? Ito pa. May kartel ng bigas, pangalanan at kasuhan. July 28, 2018. Matapang lang ba si PRRD sa narco-politicians pero sa mga negosyanteng may kartel ng bigas ay tiklop siya? Diba? Ito pa. Puro bukbok ang diskarte ng gobyerno sa krisis sa bigas. September 3, 2018. Article ito ha. Ang ugat ng problema ay ang di wastong pamamahala ng NFA na hinahaluan pa ng mga eksena ng kalihim ng palabigasan este agrikultura. May mga ulat din na nakinabang umano ang kaibigan ng Pangulo sa mga kontratang maaga pa lang ay nabakuran na. At tulad ng nangyari sa inflation at gera kontra droga, muling ipinamalas ng Administrasyong Duterte na salat ito sa kahusayang magpalakad ng gobyerno o kampanya. Walang estratehiya, maliban siguro sa paano makikinabang ang mga nakaluklok sa pwesto. Walang sentido komun na umiiral. Hindi rin masisante ang mga bugok at bulok na opisyal na nagdala sa bayan sa krisis tulad ni na Jason Aquino ng NFA. Yan. Kaya't naisip naman ni Piñol na payagan na raw ang smuggling ng bigas. Ano raw? Payagan ang bawal at illegal? Bibigyan pa ng trabaho ni Manong Manny ang mga pirata sa Mindanao? Huminga ng malalim mga kababayan ayon kay JC Pulongbayan, kolumnista na nagtuturo ng economics sa UP. Walang ibang pwedeng sisihin sa krisis sa bigas, lalo na sa Zamboanga City at Basilan, no? So Filipinos don't deserve fumigated nor weevil-infested rice. Ang ugat ng problema ay ang diwastong pamamahala ng NFA at hinaluan pa ng eksena ng kalihim ng Department of Agriculture. No? So, ang sabi dito, ang nakakabwisit na dahilan bakit natenga ang bigas sa mga barko at pinuputakti ng bukbok, maulan daw at hindi pwedeng mabasa ang bigas dahil nabubulok. Sa loob ng 2 buwan, walang discarding naisip ang lahat ng rice traders. Kaya't hindi na ibaba ang mga bigas. Talaga, kung naghihintay silang lahat, lalo pang tumaas ang presyo ng bigas para lalong tumaas ang tutubuin nila. Bigas mula sa Vietnam at Thailand, the alarming depletion of NFA rice under Duterte's watch. Mga kaibigan, ang dami nito. Ang dami niyan, no? Punta na lang kayo sa page ko, Admin Rich Comentarista. Basahin niyo. So, ano ibig sabihin? Guys, mas malala sa panahon ng tatay niya. Mas malala. Gutom ang mga tao, napakamahal ng mga bilihin, walang ginawa kundi pagpapatayin lang ang mga tao. Samantalang, napakarami nilang pangbayad sa pagtsugi sa mga tao, pero wala silang pinamimigay na pang-ayuda. Kulang na kulang ang pang-ayuda, pero meron silang bayad para sa pagpapatsugi ng tao. Ganyan po ang Duterte administration at ganyan din po ang pinagmamalaki ni Sara Duterte na tatay niya. Guys, nasubukan na natin kung paano mamuno ang tatay niya. At alam na natin na big failure kahit yung pinangako ng tatay niya na wawakasan ang droga, ang kriminalidad, ang korupsyon, 3 to 6 months, hindi natupad ng tatay niya. So, anong pinagsasabi nito ngayon? Na ang Pangulo daw natin ngayon ay hindi daw marunong mamuno.
Sinungaling, di ba? Napakasinungaling itong babaeng to. Tuloy natin. Hindi kasi conversation yun eh, group chat yun. Tapos, noong banat sila ng banat, sinabihan ko na talaga siya. Sabi ko, one of these days, hukayin ko talaga yan. Pagkatapon ko yun, at sa Philippines, yung tatay ninyo. Subukan mo. Okay, so pwede tumuloy na Gawin muna mo. tayo. Ha? Kasi gutom na ako. Ma'am, Oh, Ma'am, si Cordero po from Bawang Gutom na daw ang Ma'am, buhaya. sinabi niyo po na hindi niyo nagugustuhan po yung pamamalakad niya ni PBBM. Kung ilarang niyo po, in a scale of 1 to 10, 10 is the highest, ilan po ang rate niyo sa performance mo ni PBBM? nasabi ko kanina. 10 is the highest, 1 lang ang rating niya. Sabi ko lang kanina, di ba, kung kayo gusto niyo, kung wala man akong problema, huwag niyo na lang ako isali. Ako, hanggang number 2 lang ako, wala yung number 1 ng Pilipinas eh. Guys, lalo naman siya. Ano bang nagawa niya sa DepEd? Ano bang nagawa niya as Vice President? Di ba ang sabi nga ng COA, walang accomplishments ang DepEd under her watch. No accomplishments at all. Ang dami pang mga katiwalian, ang daming mga hinahanap na mga funds na hindi makita, unexplained, na mga confidential funds kung saan dinala, mga libro, mga laptop na undelivered, mga rooms na hindi na i-deliver, ang nagawa ilan lang, wala pang 10%. Nanghingi pa ng 100 billion and I will solve all the problems in basic education. Binigyan siya almost 1 trillion pero wala siyang nagawa. Ang galing, no? Ganyan siya, guys. Ganyan ang mga Duterte. Magaling lang silang pamintas, magaling silang manlait, pero wala naman silang mapatunayan. Hindi naman sila nagpe-perform. Diba? Sinungaling. Kung mayroon man, ang daming number 1, iba-ibang direksyon sila. Ma'am, follow-up lang po, since you mentioned na President Ferdinand Marcos, you don't remember at all him discussing with you kung ano yung platform niya when he run for the presidency. Pero kayo po ba, did you insist na parang sa party niyo, this is what you want for the country? Yes. Yes. Oo. Sa kanya or sa tao? Sa kanya po, doon nag-discuss kayo na dapat po may plataforma tayo. Kasi naman, di ba, ang expectation mo, pag tumakbo yung tao, meron siyang sinasabi na gagawin niya. And, pasensya na, pero nung nakaupo ako doon at the time, hindi ako nakikinig sa kanya. Ang naririnig ko lang, sama-sama tayong babagong muli. Parang clear lang yung naririnig ko. And when you say, sama-sama tayong Sa problema niya, mga kaibigan, kasi hindi siya attentive. At talagang wala siyang interes para alamin kung ano ang plataforma ng partner niya. Hindi bugok. Guys, makikipag-partner ka, hindi mo inaalam ang plataforma ng partner mo. Hindi bugok. Tanga pa. At sabi niya, from her mouth mismo, hindi naman daw siya nakikinig. Nakaupo lang daw siya doon, hindi daw siya nakikinig. Hindi bugok nga. Di ba ang isang matalinong tao, nakikinig? Ang isang matalinong tao, inaalam ang lahat-lahat ang mga bagay-bagay. Pero siya, nakaupo lang siya doon at hindi pala gumagana ang utak niya. Si President Marcos, merong mga sinasabi kung ano ang gagawin niya pag siya ay nakaupo, pero hindi pala siya nakikinig. Napakalaking sinungaling dahil si President Marcos, mga kaibigan, ay talagang naglatag ng kanyang plataforma, pero hindi pala niya alam, hindi pala niya naririnig kasi coming from her, hindi daw siya nakikinig. So, sino ngayon ang may problema? Siya. Siya ang may problema. Hindi si PBBM. Diba? Bugok talaga. Bugok.
babangon muli, you will do something to make this country the best that it can be. Kasi sama-sama tayong babangon muli, di ba? So, ibig sabihin, walang maiiwan. But apparently, madami ang naiiwan ngayon. Yun lang naririnig ko. Noon. Ang mali ko ata is nag-assume ako na when you say sama-sama tayong babangon muli, nagawa ka ng mga bagay para sa bayan at para sa taong bayan. Wait. Na, kita, Guys, nakita naman natin, no? Bumagyo. Pumunta siya sa Germany. Wala siyang pakialam. Nagbakasyon siya. Samantalang yung Pangulo natin, hands-on. On the ground, bumababa. Buwis buhay. Tumutulong sa mga tao kung ano ang problema niyo. Diba? Oh, yung Pangulo natin, mga kaibigan, lahat ng mga lugar na pinupuntahan, Luzon, Visayas, Mindanao, inaasikaso ang mga farmers, inaasikaso ang pamimigay sa kanila ng kanilang mga land titles, ng kanilang mga financial assistance. Inaasikaso ang Pilipinas na umayos. Inaasikaso ang West Philippine Sea na napabayaan ni Duterte na ibinigay lang basta-basta sa China. Pinahinto ang Pogo na siyang naging dahilan ng kriminalidad, ng scam, lahat-lahat na ng klaseng kasamaan dito sa Pilipinas. Pogo na nilegalize ni Duterte. Guys, lahat ng kalat ni Duterte, si PBBM ang ngayon ang naglilinis. Ano bang nagawa ng tatay niya? Sige nga, tanongin natin, anong nagawa ng tatay niya? Ang tatay niya nag-focus sa ganon. 30,000. Sabi nga ni Colmenares, tataas pa daw yan. Kasi napag-alaman doon sa Quadcom na may gunshot, no? Namatay dahil sa gunshot. Anong sabi? Bronco. Oh. Synchronize yung krimen na ginawa ng Duterte administration. Synchronize talaga. Kinakausap kahit mga punerarya, ang mga pulis, ang mga hospital, iisa ang sasabihin. Synchronize. O namatay sa sabihin nyo namatay sa COVID, sabihin nyo namatay sa bronco. Oh. So yung tatay niya, nag-focus lang sa ganon. Wala naman nagawa ang tatay niya sa ekonomiya ng Pilipinas. Wala. Hindi man lang napamura ang bilihin. Hindi man lang napamura ang kung ano man dyan. Wala din ginawa tungkol sa energy sector. Ngayon si PBBM, guys, ang daming ginagawa ng Pangulo natin sa energy. Diba? Ang dami. So lahat ng mga problema, lahat ng kalap ng Duterte administration, si PBBM ngayon ang umaayos. Si PBBM ngayon ang naglilinis sa lahat ng kapalpakan, lahat ng kalat ni Duterte. At yung isang malaking problema natin, ang West Philippine Sea, na ipinamigay lang ni Duterte sa China. Kaya nga, di ba? Ilan na lang sila? 15% na lang sila. Dahil dyan, guys, hindi naman bulag ang Pilipino eh. Kahit anong gawin ni Sara Duterte na pagpipreskon at paninirang puri sa Pangulo natin, kahit ano pa ang sabihin niya, kita yan ng mga Pilipino. Hindi bulag ang mga Pilipino. Diba? Nakikita nila kung sino yung Pangulo na gumagawa at hindi naninira, yung Pangulo na puro gawa, walang mga paninira. Si PBBM yan. Pero yung tatay niya, puro paninira ang ginawa. Etong si Sara, puro paninira ang ginagawa. Nakasentro lahat sa kanila. Driven by confidential funds. Motivated by money. Kaya sila nandiyan dyan, yung mga Duterte,
dahil sa power at dahil sa pera. Hindi dahil sa paglilingkod sa taong bayan. Yan ang totoo. Real talk. Gawin niya ay mas maganda pa, mas maayos pa, mas magaling pa sa lahat ng dumaan na presidente. Sir, ako din kaganyan sa iyo. Tapusan na natin ito. Otherwise, hindi na tayo matapos ngayon. Babalik tayo bukas sa Peru. Ma'am, ikaw lang yun at ako, ma'am. Sila, 2 months a weekend, ma'am. Wait lang. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sa political reconciliation ko ni President Marcos pati dating former Vice President Lenny Robredo, hingin ko na lang po siguro yung assessment nyo na bilang ngayon nga po, tumakbo kayo kasi ginamit kayo para manalo laban kay Lenny kasi nga natatalo na raw sila. So sa tingin nyo, bakit po kaya ngayon nakikipagkita? Bakit ngayon nagkakaroon ng movement towards political reconciliation habang nag-aaway kayo? Oo. Sabi ko, di ba? Sinabi ko na yan ng budget hearing. Ako na lang ba isa na iiwan dito? Ako na lang isa na iiwan dito. Nagsama-sama na ang mga dayuhan, huwag niyo akong tanongin na, about foreign policy. Mga dayuhan, mga NPA, mga smuggler, mga drug addict, ang mga yellow, liberal, at sino yung isa? Administration. Sama-sama na yan sila lahat. Ako lang na naiwan dito sa kaya nga ito lang ang lamesa natin. Kasi ako lang mag-isa lang. For what? I think, di sila ganahan siguro sa kuha. Tingalit di sila ganahan sa kuha. Na ako mga insecure. So, ang tagline ng OVP is para sa Diyos, bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Hindi na po ngayon. Starting today, ang tagline ng OVP is drag me to hell. Bagay sa'yo yan. Kasi wala kayong Diyos eh. Di ba? Bagay sa'yo yan. Kasi dyan kayo pupunta sa hell. Punta pati ka Martin Romualdez. After this, let's allow the Vice President to speak. Oh, yes, sir. I just wish to have a question. If you didn't participate, if you didn't join Unity as a Vice President 2 years ago in the election, do you think BBM could not elected? And do you think that was better result for people of the Philippines? And also, do you feel your contribution was underestimated or ignored by the administration? Contribution to the campaign, to the election. Okay. If I did not run, would he have won? I do not know. Sandali, pag-usapan muna natin. Napansin niyo ba mga kaibigan, during the election, puro pula. Namumula. Walang green. Yung green, hahanapin mo pa kung nasaan. Kaunting-kaunti, puro pula. As in, pula talaga. Kahit saan, Caravan, pula talaga, dominant. Guys, huwag na tayo magplastikan. Maraming maka-BBM. Kahit ano pang sabihin niya, guys, marami talagang maka-Marcos. Ganyan nga, di ba, lumalabas 15% lang sila. Ang maka-Marcos, 38%. Diba? Niloloko niya ang sarili niya eh. Na pinapaniwala niya ang sarili niya na siya ang nagdala. Na kaya nanalo si PBBM dahil sa kanya. Niloloko niya ang sarili niya. Guys, tignan na lang niya lahat ng Caravan. Si PBBM, red na red. Eto, may papakita pa ako sa inyo ha. Tignan na lang niya mga kaibigan. Red na red, di ba? Tignan niyo ang followers ni Sara Duterte. Kita ba?
sabihin ko na lang sa inyo 2.2 million. Ang followers ni Sara Duterte sa kanyang page, 2.2 million lang. Si Leni Robredo, Leni Robredo, 3.3 million si Leni Robredo. Si PBBM naman, 7.5 million. Oh, diba? O dito pa nga lang, makikita mo na eh. Oh. Na si PBBM ang may pinakamaraming followers sa tatlo. So, dito pa lang makikita mo na eh. Hindi totoo yung sinasabi niya na matatalo ni Leni si PBBM. Guys, napaka-konti ng follower ni Sara Duterte. Si PBBM, 7.5 million. Mas sikat si PBBM, mas maraming followers si PBBM, mas maraming gusto kay PBBM kaysa kay Sara Duterte. Yan ay isang katotohanan. Diba? Yan ang katotohanan.